When noon came, darkness fell on the whole countryside and lasted until mid-afternoon. At that time, Jesus cried in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" Then Jesus, uttering a loud cry, breathed his last. At that moment, the curtain in the sanctuary was torn in two from top to bottom. The centurion who stood guard over him, on seeing the manner of his death, declared, "Clearly, this man was the Son of God." Mga kapatid sa mananampalataya, ako din ay nilapitan ni Father Bell o kanyang kasosyo para magbigay din ng isang salita o isang reflection. Reaction ko, Diyos ko, ako diyon. And sinabi, yan ang word mo. So, sabi ko, ang hirap naman. Pinag-aralan ko mas malalim at totoo, mga kapatid, sa palagay ko, sa lahat ng mga salita ni Jesus sa krus, ito ang pinakamahirap maintindihan. Ito ang pinakamahirap tanggapin. Yung mga ibang salita na ipapaliwanag ng iba, bahala sila yan. Ngunit yung mga iba may bibigay. Itong salita, wala. Puro sigaw. Parang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Walang patawad dito na ibinibigay. Walang paraiso na ibinibigay. Wala talaga. Bakit mo akong pinababayaan? Isang sigaw na mula sa bibig ng isang tao ay parang kawalan ng pag-asa. Dito, hinaharap tayo ng malalim na misteryo ng pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoon. Bilang Diyos, alam natin na hindi naman pwede na hiwalay siya sa kanyang Ama. Subalit, bilang tunay na tao, ang lahat ng karanasan ng tao ay tinatanggap din niya. Totoo na hindi siya nakakasala, subalit ang mga resulta at consequences ng pagkakasala ay kanyang tinatanggap at matindi ang katapusan para sa kanya. Ngayon, mga kapatid, kung susuriyan natin ito, marahil madidiscover din natin, ayan ang nasa isip ko, na sa salitang ito, na parang walang naibibigay sa atin, ito ang pinaka-importante, ito ang pinakamagandang salita. At hindi kumpleto ang karanasan ng salaysay ng pagpapako ni Jesus sa krus kung wala rin itong salita. Sapagkat sa pamamagitan ng salita nito, ang Panginoon ay malapit sa atin at nag-iisa sa atin. Wala siyang naibibigay halos, kundi mag-iisa siya sa atin. Hindi siya iniligtas sa paghihirap at sa dusa na naranasan din ng mga tao. Mga kapatid, recently, nakarating ako sa Visayas doon sa Leyte, sa Tacloban, only recently na lang. So, nakita ko doon ang situation. Una-una, akala mo medyo
magiging ayos uli, may business na naman, subalit tingnan uli at marami pa rin problema. Doon, nakita din natin ang mga larawan ng Santo Papa at sabi niya sa mga tao, di ba, wala akong masasabi sa inyo sa nangyayari sa inyo. Siya lang ang Panginoon, alam niya. Siya sa krus, alam niya. At saka alam din ng mga tao na totoo yun. Maraming trahedya sa buhay natin. Para sa maraming tao, halimbawa, itong muling pagkabuhay, yung kapistahan ng muling pagkabuhay, ay hindi muling pagkabuhay. Sa araw din yun, nananatili pa rin ang kanilang problema, ang kanilang pakihirap. Ito ay muling pagkabuhay para sa akin, marahil o sa inyo, subalit sa taong namatayan, sa taong na may problema, iba't iba, wala naman muling pagkabuhay para sa kanya. Wala muna. Kaya mga kapatid, para sa akin, tingnan natin uli itong salita. Maganda kung magpapasalamat tayo. Matuto tayo magpasalamat sa Panginoon sa talita na ito. Sapagkat parang wala siyang ibinigay sa atin. Itong salita ay ang pinakamalapit, pinakamalalim na pag-iisa ng Diyos para sa atin. Tunay na tao si Jesus. Nagdusa siya, nahapis siya, nagdalamhati siya, at saka namatay ng isang malupit na kamatayan. Nabasa natin, napunit ang kortina ng templo. Isang kahulugan naman yon, mga kapatid. Yung kung sa kamatayan, parang isang pader o isang kortina. Napunit ang kortina sa sandali ng kamatayan ni Jesus, parang walang pag-asa. Napunit ang sa kabila ng templo. Sa kabila ng kortina na yan, may bagong buhay. O kaya nga ibang larawan kung ang kamatayan ay parang isang pader, binubutas ng Panginoon ang pader na yun sa pamamagitan ng kamatayan niya at pagsuko ng kanyang sarili sa kanyang Ama. Magpasalamat tayo uli sa Kanya para sa salitang ito napakahalita at napakamahirap. Sapagkat sa pamamagitan ng salitang ito, nakikita natin kahit katindi ang kadiliman, kahit mahirap ang kamatayan, hindi naman mananatili ito. Balang araw may liwanag. Balang araw may bagong buhay. At kung si Jesus ay sumusubaybay sa atin, at kung si Jesus ay nag-iisa sa atin, sa ating kahirapan, ang buhay na ito ay buhay na taglay ng pag-asa. Ang buhay na ito ay buhay na hindi mawawala. Ang buhay ay hindi magwawakas. Ito ay tunay na buhay, tunay na muling pagkabuhay, buhay na walang hanggan. Sa ganito, mga kapatid, tayo ay kahit anong sitwasyon tayo, taglay ng pag-asa, palagi, pwede sabihin sa isa't isa, Happy Easter to you all. Isang panaghoy, daing ng puso't kaluluwa, a loud cry of pain,
coming from an experience of abandonment, isolation, torment. My God, why have you forsaken me? One cannot fake the misery, agony, intense emotion. The cry is not a question that awaits an answer. It is a groaning in darkness, of anguish, of bearing it all alone. Every human person has a share of suffering, regardless of status, age, ministry, state of life. Binalikan ko ang aking mga karanasan bilang SSPS, Missionary Servant of the Holy Spirit. 38 taon na po akong relihiyosa. Isang misyonerang isinugo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gulang na 65, akala ko'y tapos na ang aking mga panaghoy. I thought I had mastered enough strength as to remain cool in the face of these stress and woes. However, when hurts and trials come, I still shout the fourth word of Jesus on the cross. Panginoon, nasaan ka? Bakit ako? Kailan matatapos ang paghihirap na ito? Sa pagninilay na ito, tulutan po ninyong magbahagi ako ng 2 karanasan. Una, aking panaghoy bilang madre at leader. Sabi nila, marami akong kakayahan. Maraming bagay daw ang madali kong gawin. Iyan ang akala nila. Maling akala. Kaya nga, kapag humahantong ako sa hangganan, halos wala akong matakbuhan. O kung mayroon man, iyan ay iilan lang. Maraming beses sa aking buhay bilang madre, nalagay ako sa misyong mahirap gampanan. Halimbawa, pagpapasya ng salungat sa popular na mitiin, maliban sa inaakala kong kalooban ng Panginoon. Tulad ng nabanggit ko na, bagamat marami na akong pinagdaanan, nagugulat at shock pa rin ako pagdating ng pagsubok. Ano nga ba naman ang maaaring danasin o tiisin ng isang madre? Naku, napakarami po. Marahil po, sasang-ayon sa statement na ito ang mga tagapakinig nating relihiyosa. Kung babasahin po ang journal ko bawat monthly recollection, lagi po kasamang lamentation, ang pagtatanong sa Panginoon. Matinding dako. Akala ko, gumagawa ko ng makabubuti o ng tama. Pero sa tingin ng iba ay mali. Sa pagtataya ng iba, mahigit pang paraan. Marami nang nilunok, pero kulang at kulang pa rin. Naibigay ng lahat, pero hindi pa rin masiyahan. As a religious missionary, I have seen many faces of sufferings in different parts of the world. War, injustice and exploitation, victims of HIV and AIDS, battered women, abandoned children, children on the street, to name a few. And in our own country, survivors of calamities like Yolanda or the earthquake, Cariton families, men and women condemned in their quest for justice and peace, and many others. The agony of these people put me to shame. Listening to their stories, I see that my own share of suffering is nothing. Nothing. Theirs seemingly have no end, lasting for generations, yet they live from day to day, sustained by trust in God. May isa kaming kaibigang Cariton family who deeply affects me. Umanaw na ang ama, may ilang taon na. Si Messi, ang ina, bagamat nasa wheelchair at pinatanda na ng sakit at kahirapan, ay patuloy pa rin sa pangangalakal ng scrap. Fatima, the eldest of 3 children, is a promising teenager. Pretty, smart, articulate. Talking with them animates me. They speak of the beauty of life and providence of God. No bitterness,
Just simple joy of being alive from day to day. They rely only on God and the generosity of people. To our repeated offer to send Fatima to an alternative learning school to build up her future, her answer is constant. Kailangan po ako ng aking ina. Maliliit pa po ang dalawa kong kapatid. Maraming salamat na lang po. While I wish a fuller life for them, and while I feel helpless in addressing a small part of our country's problems, I learn much from them. And I remember Pope Francis' words to the people of Tacloban last January 17. So many of you have lost everything. I do not know what to tell you. I can only be silent. I accompany you silently with my heart. Jesus does not disappoint us. He told us religious at the Manila Cathedral, the poor are at the heart of the gospel. If we take away the poor from the gospel, we cannot understand the whole message of Jesus Christ. Indeed, the church needs the poor. We are called to go out to the periphery. Pangalawa po, ang panaghoy ng aking kapatid na si Father Bong Panganiban noong nasa huling sandali siya ng pakikibaka sa cancer. A multi-talented musician priest in the Archdiocese of Lipa, Batangas, sickness struck him where he was good at. Music as he produced it in various instruments, music as he composed it for liturgical worship, music as he sang and conducted it, music as he entertained us at family gatherings. Sa huling sandali ng kanyang buhay noong 2010-2011, nawalan siya ng pandinig, pananalita, panlasa. Hindi na maaaring kumain ng ilang buwan bago pumanaw, labas-masok sa ospital. Hindi ko malimutan ang kanyang diin minsan, a cry to the one on the cross. Ate, ano pa ba ang kailangan gawin sa akin ng Panginoon? Mayroon pa ba akong kayang ibigay matapos ng kunin ng mga pinahahalagahan ko? Tanong na walang kasagutan. Tanong ng panaghoy. Utter surrender. And he wrote, what does the Lord want of me still? Is there a song that I need to sing still? Sing not with my voice, but with the groaning of my heart. What is my life if music is muted away? What is life if all my senses are silenced forever? He asked his silent God. He continued, though my body longs for relief from all these pains, the Lord seems to have other plans for me yet. I may not be able to hear again, but my heart can be more attuned to God's voice. I may not be able to proclaim His word from the pulpit, but my very silent suffering could be a more eloquent proclamation of God's love and the maternal protection of Our Lady. He prayed, my God, as I continue to yearn for final deliverance, I wait in patience, assured that you, Lord, know what you are about, and that your melody continues to resound in my dying. While none of us can hasten death, we can claim your power, O God, and the presence of Our Lady in going through the excruciating agony of dying. Bear with me, keep watch and pray, he asked his friends. In summary, dear friends, Good Friday is an opportunity to ask soul-searching questions. Why do we suffer? How do we cope? Ano ba ang mga tanda ng agony? Ano ang ginagawa sa atin ng pagdurusa? Kailan natin nalalaman na tayo lumagpas na? As Christians, we can say that what kills us gains for us eternal life. How true! Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Agony brings us to the very heart of God, to the intimate and soothing embrace of the Father.
Suffering binds us in solidarity with humankind, our big family. At bagamat kailanman ay hindi mapaghahanda ng pagdurusa, may halaga at tatag na idinudulot ang panaghoy. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?